Hindi flood control ang unang depensa natin laban sa pagbaha, kundi ang pinakamahabang kabundukan sa buong Pilipinas, ang Sierra Madre. Mahigit 540 kilometro ang haba ng kabundukang ito at sa loob ng maraming siglo, ito ang tahimik na tagapagsalba ng bansa mula sa mga mapinsalang bagyo at malalaking pagbaha. Pero ngayon, ang Sierra Madre ay nanganganib. Ang kabundukang dati ay kakampi natin, ngayon ay biktima na ng mining, illegal logging at matinding deforestation. At kung hindi pa sapat, idagdag mo pa ang korupsyon sa flood control projects. Pinapatay mismo ang ating pinakamalakas na proteksyon laban sa kalikasan. Para lang ma-imagine mo kung gaano ka-importante ang Sierra Madre. Ito ang natural na barrier ng bansa sa tuwing may bagyong dumarating. Ina-absorb muna ng Sierra Madre ang impact ng hangin at ulan bago ito umabot sa kanayunan. Bukod pa dyan, nasa Sierra Madre ang mahigit 40% ng forest cover ng buong Pilipinas. May 3,500 species ng halaman at 58% dito ay endemic. Ibig sabihin, dito mo lang sila makikita. Ang Sierra Madre ay isang carbon sink. Sumisip-sip ng carbon dioxide at tumutulong bawasan ang init ng mundo. Pero isipin mo, kapag sinira natin ito, mawawalan rin ang pinakamalaking kalasag ng bansa laban sa pagbaha, landslide at flash flood. Satellite image confirms it. Malawak na deforestation sa bahagi ng Dinapigi, Isabela. Sabi ng mga lokal at simbahan, ang mga operasyon sa mga buffer zone ay nagdudulot ng polusyon, siltation at pagkaubos ng mga isda sa mga ilog at baybayin. Sa Southern Leyte, Sierra Madre, sa Rodriguez Rizal at General Nacar, Quezon, may mga dokumentadong illegal logging, log farming, infrastructure expansion at kahit paggawa ng uling, lahat ng klase ng paninira sa bundok nandyan na. Pero paano nga ba tayo direktang naaapektuhan nito? Picture this. Pagkatapos ng bagyo, habang bumabaha ang tubig mula sa bundok patungong ilog, pero kung intact pa ang kagubatan, sisipsipin muna ng lupa at mga puno ang tubig. Pero kung wala na ang mga puno, lahat ng tubig ng yan, diretsang bababa sa mga lugar, gaya ng Malabon, Pasig, Quezon City at mga probinsya sa paligid. Apektado rin ang mga magsasaka sa Cagayan Valley. Tuwing may mining operation, nagiging brown ang ilog, nalulunod ang mga isda at nawawala ng kanilang kabuhayan. At ang unang biktima, ang mga katutubong tribo na matagal nang naninirahan sa kabundukan, ang mga dumagat at ang iba pang indigenous community. Dati, sa kanila ang kagubatan. Ngayon, unti-unti silang nawawalan ng lupa at tahanan. Kaya tandaan, ang Sierra Madre hindi lang basta bundok. Ito ang ating kalasag, ang ating buhay, ang ating tahanan. Kung patuloy nating papayaging sirain ito, unti-unti rin nating tinatanggal ang proteksyon ng Pilipinas laban sa mga sakuna. Time is running out. Save Sierra Madre. At kung gusto mo pa na mga ganitong klaseng content, dito mo lang yan mapapanood. Kaya huwag kalilimutang mag-follow at subscribe sa aking YouTube channel.